Ryan, ano ang basehan nila sa pag-iimbestiga sa dalawang nagbitiw na miyembro ng gabinete? Monica, walang ibinigay na detalye si Ombudsman Remulla. Sa halip ay kinumpirma lamang nito na kasama na ngayon sa iniimbestigahan nila ang dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matipid ang sagot ni Ombudsman Boying Remulla kung plano ba nilang sampahan din ng kaso sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Ayon kay Remulla, under investigation na ngayon ang mga nabanggit, subalit hindi na niya binigyan ng detalye tungkol dito. Matatanda ang pinangalanan ni resigned Congressman Saldico sa kanyang video, sina Pangandaman, ang pamangkin ni Bersamin, ilang pang-opisyal ng gobyerno na sangkot umano sa anomalya ng mga proyekto ng DPWH. Kinumpirma din ni Remulla na kasama na din sa iniimbestigahan si Construction Workers Solidarity o si WS Party List Representative Edwin Garjola. Garjola, kina-consider niyo rin po kang... Yes, we're under investigation lahat yan. Ano yan? That's why we're hiring more lawyers. So we're encouraging the young lawyers to apply with us, those who have the energy to do all of this. Nauna nang inahusahan ni Batangas 1st District Leandro Leviste si Congressman Garjola na nagpapatulong sa kanya para makalusot ang mga proyekto nito sa kanyang distrito. Aniya si Garjola ang missing link at number 1 na mambabatas sa issue ng pagbili ng mga proyekto ng budget sa DPWH. Ayon kay Remulla, sa dami ng kanilang mga sinampahang kaso, ngayon ay kailangan nila ang maraming abogado sa ombudsman. Samantala, bagamat sinabi ni Remulla na nakausap niya ang dating speaker na si Martin Romualdez pagkatapos niyang maitalaga bilang bagong ombudsman, pero hindi na daw niya ito nakausap pagkatapos nito. He called me, actually I talked to him before I was appointed, and he tried to call me after I was appointed, but I stopped answering his calls. He tries to send messages to some mutual friends, but it doesn't mean much anymore because we are actively investigating a crime that no one can interfere with. I mean, it's a job that I swore to do. I took an oath. Kasama si former House Speaker Romualdez sa rekomendasyon ng ICI at DPWH na sampahan ng kaso. Ni Remulla, wala pang partikular na kaso kay Romualdez, pero lahat ay posible, depende sa makakalap nilang ebidensya. We're looking at all the facts, what projects he worked with Saudi directly under his jurisdiction, and other things that would be pointed at with evidence, because evidence is always the key. Without evidence, you don't convict anybody, you don't even file charges. We have to gather the evidence properly. June, kanina parehas na dumalo si Secretary Dizon at si Ombudsman Remulla sa Pilipinas Conference 2025 na inorganisa ng Stratbase, kung saan nga ay nagulat sila sa harapan ng mga negosyante sa bansa sa mga ginagawa ng pamahalaan tungkol dito sa anomalya sa infrastructure project ng DPWH. Diyan muna ang latest mula dito sa Makati City. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.